Ayan. So, good morning everyone. So, today, magkakaroon lang tayo ng very, very, very short discussion sa ating last na topic. So, dito naman, bibigyan ko kayo ng mga tips and tricks kung paano nyo masasagutan ng ating exam when it comes to human person as oriented towards impending death. So, death, yung pag-uusapan natin ngayon. So, I have a question. So, handa ka na bang mamatay? O sabihin ng mga iba sa inyo, grabe naman si Sir. Tanong agad handa ka na bang mamatay? Ayan. Pag sinabi ko kasing handa, ibig sabihin nito, hindi naman to ngayon ha. Pag sinabi kong handa, kailan mo may isip yung araw na handa ka nang mamatay? Handa ka bang mamatay bukas? Handa ka bang mamatay sa isang araw? Handa ka bang mamatay sa kabilang taon? Or handa ka bang mamatay sa edad na 60, 50? Ayan. Kasi kung hindi ka pa handa, kailan ka magiging handa? So, yun yung una nating magiging open, kumbaga, question pagdating sa ating topic ngayon. So, today we're going to tackle about human person as oriented towards their impending death. So, objectives. So the student should be able to recognize the meaning of his or her own life. Enumerate the objectives she or he really wants to achieve and to define the projects he or she really wants to do in his life. Explain the meaning of life. Where will all this lead to? Reflect on the meaning of his or own life. So, analysis din tayo dito. So, sagutin nyo na lang to sa mga sa mga isip-isip ninyo. A 10-year-old boy once asked his mother a question. Mom, what if years after we die, no one will remember us? What we said or what we did? What is the point of doing what we are doing today? No? If you were an honest mother or honest father, what would you tell to this boy? So, gusto kong sagutin nyo na lang yan sa inyong isip, no? Ano nga ba yung mga purpose natin kung bakit natin ginagawa yung mga mga bagay ngayon? Kung mamamatay lang din naman tayo. No? Ano ba yung mga ano ba yung mga silbi nito kasi wala naman makakaalala sa atin, no? Ano ba yung mga kung mamamatay naman tayo, hindi naman natin matatandaan kung ano yung mga sinabi natin at kung ano yung ginawa natin. So, ano pa ang silbi ng mga ginagawa natin ngayon? So, para sa'yo, ano yung magiging sagot mo doon? Okay. So, next tayo dito sa introduction. Life pertains to a significance of living or existence in general. No? The meaning of life is derived from philosophical and religious contemplation as well as scientific inquiries about existence, social ties, consciousness, and happiness. Every human person is finite. Our life has limits or boundaries. We are being unto death. So sabi ni Martin Heidegger was the philosopher to bring human mortality to the center stage of philosophy. Okay. Pag sinabi kasi natin na life means importance of being alive or existing. No? So, sa meaning of life, meron tayong tinitignan na tatlo dyan. So, magkakaibang ibig sabihin ng life sa philosophy, sa religion, and also sa science. Sa philosophy, ang ibig sabihin ng life is thinking deeply about why we exist. Yun ang buhay. Alamin natin kung ano nga ba yung ibig sabihin kung bakit tayo nabubuhay. In religion, ang ibig sabihin ng life is believing in God and purpose. Alamin natin yung kung ano ba yung mga purpose natin sa buhay. Yun ang life para sa religion. And about science naman, life in science is about studying humans. Studying humans or natures. And pasok tayo dito sa every human person is finite. Meaning to say, all humans are finite. We all have an end. Everyone will die someday. Kaya yung tanong ko sa inyo, kailan kayo handa? Kailan nyo masasabi na handa na kayong mamatay? Kung hindi ngayon, kailan? Ayan. Sabi ni Martin Heidegger, accept that we will die. No, we should accept that we will die someday because by understanding death, we can live our lives more meaningfully.
Kapag tinanggap natin na mamamatay tayo, makakapamuhay tayo ng mas maayos. Okay. Do you believe in that? So dito naman ulit, sabi ni Heidegger, it is very important for people to think about death. Because it is something that everyone will face. Lahat tayo kakarapin to. Lahat tayo kumbaga ma-encounter ito pagdating ng panahon, no? So if we don't think our own death, we might live without true purpose or just kumbaga follow what others expect. Yun yung tinatawag natin na living inauthentically. Nabubuhay tayo kung ano yung sinasabi ng iba, no? So to live authentically, makakapamuhay tayo. Kapag sinabi natin na authentically naman, ito yung nakakapamuhay tayo ng totoo sa sarili natin o kung sino ba talaga tayo. That is inevitable. When we say inevitable, lahat ng tao namamatay balang araw. Walang makakatakas o walang makakaiwas sa kamatayan. That is inevitable. Remember that, no? So, sinasabi din dito na when we accept death, we learn to live more purposefully. No? Kapag sinabi natin na, ito yung mga sinasabi ninyo na mamamatay din naman tayo, kaya gawin na natin yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Mamamatay din naman tayo, kaya ibigay na natin yung mga bagay na pwede natin maibigay sa mga mahal natin sa buhay. We accept, no, na mamamatay din tayo. And yung thinking na yon, ito yung nagbibigay sa atin ng purpose para gawin yung mga bagay na gusto natin. No, imagine, no, sinasabi niyo na mamamatay din naman tayo, kainin na natin yung mga gusto natin kainin. Hindi ka dinidiktahan ng ibang tao. Because, kumbaga, ikaw yung nagde-decide and you accept that someday, mamamatay din tayo. That is inevitable. Lahat ng tao is namamatay. Walang nakakatakas dito. No? Okay, introduction pa lang to ha. Okay, next one. In summary, to live a good life, we must reflect on death rather than deny it. No? Kumbaga, para mas magkaroon tayo ng magandang buhay, tanggapin natin na mamamatay tayo kaysa itanggi na lang natin. Acceptance of mortality leads to a more deliberate and meaningful way of living. So this lesson introduces the definition of etymology of death, philosophical perspective on death, and religious views regarding death and the afterlife. So again, good morning everyone. So this is our lesson 1, meaning of death. So meaning of death. So death is a cessation of all biological functions. When we say kumbaga death, no? Tandaan niyo yung ibig sabihin ng death, cessation of all biological functions. Paghinto ng mga bagay na nagpapabuhay sa atin. Halimbawa, ng biological functions. Pagtibok ng puso, paggana ng utak, pag-pump ng puso, pag-pump ng dugo, at paggana ng ating mga ugat-ugat. So, yun na ang kumbaga biological functions. And kapag huminto daw ang mga yon, of course, may tuturing siya na death or kamatayan sa isang tao. So, common cause of death include biological aging o yung tinatawag natin na senescence, predation, malnutrition or starving, disease, suicide or homicide, dehydration or accident or trauma leading to terminal injury. After death, decomposition begins as the body breaks down into simple forms of matter. Okay, kapag namatay daw ang isang tao, or let's just say hayop, nagdedecay to. Pag sinabi ng decay or decomposition, nabubulok ang katawan nito habang, kumbaga, parang maging bahagi ka na lang, hanggang sa maging bahagi ka na lang ng lupa or pataba sa lupa. Okay. Ayan. Next one, etymology of death. When we say etymology, kumbaga, origin ng salita kung saan galing. So, the word death comes from Old English death. No? Death. Parang ganun ang pronunciation niya. Death. Okay, derived from Proto-Germanic depaus and Proto-Indo-European stem do, meaning process, act, or condition of dying. Okay. So, dito galing ang salitang death. So, pag sinabi again natin na etymology, origin of the word. Origin ng salitang death. Okay? Okay. Let's move forward to senescence. When we say senescence, it is term that caused by old aging.
Meaning to say, namatay ka dahil sa katandaan, no? Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa mga kalamidad, hindi dahil sa aksidente, no? Pag sinabi natin na senescence, aging in natural death. Natural na pagkamatay ng tao dahil siya ay matanda na, no? Ang tawag dun ay senescence. Again, senescence. Okay. Next one. So, psychological death. So, when we say psychological death, death is now viewed as a process, not just an event. So, psychological death, meaning complete stopping of all body functions. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, kapag sinabi natin na psychological death, the organs, brains, cells are no longer working. No? And, of course, by that, body cannot be revived anymore. So, sa madaling salita, ito rin yan, no? Ang totoong kamatayan ng tao, or totoong kamatayan ng katawan, nakukonsider siya na patay lang kasi tumigil na yung mga body functions. Tumitigil lahat ng proseso pagdating sa buhay, no? And sabi din dito na some conditions once thought to be death are now reversible, no? Noon, kapag tumigil ang paghinto ng kumbaga paghinga or pagtibok ng puso, nakukonsider na kaagad natin siya napatay. But now, sinasabi dito na reversible kasi ngayon, we have these modern technologies wherein nagagamit natin ito para magkaroon tayo ng pagkakataong mabuhay po ulit ang isang tao. O yung tinatawag natin na na resuscitation or yung CPR. So, just imagine, alam nyo ba yung tawag dito, parang plancha na dinidikit sa dibdib. So, para siyang, alam ko, kuryente siya eh. So, yung tawag doon is, kumbaga, parang nagre-revive ka gamit yung machine na yon, no? Kinokuryente mo yung puso niya para bumalik ulit yung tibok ng puso niya or mag-pump ulit yung kanyang puso. And then, of course, may pagkakataon din dito na tinatawag na clinical death, no? Meron pang pulso or tumitibok pa yung puso mo, pero patay na yung utak. So, in this situation or in this scenario, you can consider it a legal death or kumbaga legal ka na napatay kahit na yung tao is kumbaga tumitibok pa yung puso. So, ang tawag doon ay clinical death. Clinical death, nagpapampa yung puso mo pero patay na yung brain mo, no? Patay na yung utak mo. So, that can be considered as clinical death. Okay? Okay, next one. So, signs of death naman. So, pasok tayo dito sa mga senyales para maituring natin ang patay ng isang tao. So, respiratory arrest, no? Basically, respiratory arrest, no breathing. Cardiac arrest, no pulse, wala ng pulso. Pallor mortis, paleness within 15 to 120 minutes after death, no? Ibig sabihin nito yung pamumutla ng katawan mo pagkatapos ng 15 to 120 minutes, mamumutla na yung katawan mo niyan, no? Dahil hindi na dumadalo yung dugo. Next one, liver mortis, blood settling in the lower parts of the body. Ito na yung pamumuo ng mga dugo mo sa katawan, no? And then next one, yung algor mortis, gradually cooling of the body until it matches ambient temperature. Ito na yung paglalamig ng katawan mo na wala na sa normal. No? Kumbaga, makukonsider ka na patay na kapag yung body temperature mo is sobrang bumaba na sa normal na buhay na tao. And we have this rigor mortis, stiffening of the body and limbs. When we say rigor mortis, ito na yung pagtigas ng mga kalamanan mo or katawan mo. Makukonsider ka na patay na kapag yung mga laman mo is nanigas na and yung mga buto mo is parang naglock na. Halimbawa nito yung kung na-imagine niyo yung mga patay na nakanganga, no? Matatawag natin sila ng patay na kapag nahihirapan na tayong ibalik yung mga nila, yung mga laman nila na nanigas na. Okay? And the last one is yung decomposition. Meaning to say, decomposition, breakdown of tissues accompanied by foul odor. Malalaman mo na patay na or ito yung senyales na patay ng isang tao kapag ang katawan niya ay nabubulok. And of course, kapag nabulok, namamaho na. Okay? So, yun ang mga signs natin ng death. So, let's move forward to philosophy of death. So, philosophy of death, that may be understood in two possible ways, no? State of nothingness and unconsciousness and migration of soul to another soul, no? Kumbaga,
ang kamatayan daw or paniniwala pagdating sa death ay kumbaga wala ka nang alam. Unconscious ka na sa mga nangyayari. Hindi mo na alam yung mga bagay-bagay. And migration of the soul to another existence. Lumilipat yung kaluluwa mo sa ibang katawan. And Socrates believed that fear of death is a form of false wisdom. Thinking we know what we do not. Ibig sabihin, nag-a-assume kasi tayo ng masama o nakakatakot ang kamatayan. Ang tawag doon, false wisdom. Dahil iniisip kasi ng mga tao na alam nila yung mangyayari kapag katapos ng kamatayan. Pero ang totoo, we do not have any idea after death. We do not have knowledge kung ano nga ba talaga yung mga mangyayari or mararamdaman natin kapag namatay na tayo. Or meron pa ba tayong malalaman? Meron pa ba tayong makikita? Meron pa ba tayong mararanasan pagkatapos nating mamatay? No? Ano ba yung mangyayari sa soul natin? Ayan. So, sinabi ni Socrates na, ano yon, false wisdom. Pagkakaroon ng takot sa kamatayan is false wisdom. Dahil akala natin, alam natin ang mangyayari sa atin pagkatapos ng kamatayan. Kahit na hindi naman natin siya alam. That is false wisdom by Socrates. Okay? Okay. So, philosophical perspective. Socrates and Plato, sinasabi nila na ang pagkamatay is kumbaga way para makalabas yung soul sa body natin. And they welcome death. Kasi kapag namatay ang body, makakalaya ang soul. Ang soul, of course, they will it will meet that true wisdom, or the soul will find true wisdom pag namatay ang katawan, no? How about Saint Augustine naman? Death is a passage to divine knowledge. Meaning to say, death brings the soul closer to God. Kumbaga, kapag namatay ka, ito yung way or susi para mas mapalapit ka sa Panginoon or sa lumikha, no? So, sabi naman ni Stoic or ni Cletus, no? Death is natural, no? Soul returns to the world's reason. Kumbaga, kapag namatay daw tayo, bumabalik lang tayo kung saan tayo nanggaling or saan tayo nagmula. And na-reject lahat yan ni Aristotle, ha? Kasi, para kay Aristotle, death is just a natural. No? Natural siya. Part of life. Nabuhay, gumawa ng mga bagay-bagay sa mundo, nagkapamilya, namatay. No? So, proseso siya ng buhay. Kumbaga, parte siya ng buhay. And there's no specific spiritual stuff or religious stuff na connected pagdating sa kamatayan. Kasi para kay Aristotle, ang pagkamatay ay natural sa mga tao. Kasi nabubuhay, namamatay. Walang connection na spiritual beliefs dyan or spiritual stuff. No? Okay? Next one. So, lesson 2. No? Sabi sa inyo, sobrang ikli lang nito. Mabilis lang ito. Different views of death, ancient and different views in ancient death. No? Views of death and ancient views of death. So, unahin mo natin dito yung ancient, ancient belief na to. Most ancient civilization believe death was caused by gods, demons, elves, or evil spirits. So, this being were thought to act out jealously, anger, or offense toward human achievements or sins. No, that was often seen as a punishment or divine intervention. No, sinasabi dito na kaya doon namamatay ang mga tao dahil sa mga Diyos, sa mga masasamang espiritu. No, kaya sila namamatay dahil pinaparusahan sila, dahil naiinggit sila, dahil nagagalit sila sa mga tao. No, noon kapag namatay ka, ibig sabihin pinarusahan ka ng mga ito. Pinarusahan ka ng kumbaga mga Diyos, pinarusahan ka ng mga masasamang espiritu. No? Yun yung paniniwala noon kung bakit namamatay ang mga tao. So, let's move forward to ancient Greek naman. No? So, according sa Homeric belief, when a person died, their psyche or yung kumbaga soul nila left the body and entered Hades, the realm of dead. And to say, kapag namatay ang isang tao, yung kaluluwa daw ay yung maalis sa katawan na pumapasok sa Hades. Yung Hades kasi na yun ay yung kumbaga, lugar
or kaharian yun ng mga yuma or namatay. And thus we have this like existed as phantom image. Yung mga kaluluwa ay tinatawag na phantom image. They are visible but untouchable. Nakikita natin sila pero hindi natin sila nahahawakan, no? Kumbaga dito rin sinasabi na there was a clear separation between the living and the dead. In early beliefs, there was no strong concept of reward or punishment after death. Ibig sabihin, kapag namatay daw ang isang tao noon, wala daw tinatawag na punishment or reward. Hindi ka daw paparusahan base sa ginawa mo nung nabubuhay ka, or hindi ka rin bibigyan ng reward nung ikaw ay nabubuhay pa. But they have this, during classical times, there is mystery cults emerge. Umusbong tong mga kultong ito, no? Na kumbaga, yung mga religious group na to, kapag sumali ka daw sa kanila or umanib ka sa kanilang seremonya or kumbaga member, no? Sinasabi nila na magkakaroon ka ng masaya at mapalad sa nabuhay sa kabilang buhay, no? Magiging masaya or mapalad ka sa kabilang buhay. So yun yung paniniwala noong ancient Greek, no? Noon wala pa silang parusa or reward sa mga namatay. Pero merong umusbong na mga kulto na kung saan ito yung grupo na kapag umanib ka daw sa kanila, magiging masaya at magiging maayos daw ang kalalagyan mo sa kabilang buhay. So, yon. Next one. So, yan. Ito na yung, same lang din naman to. Yan. Next one, pasok tayo dito sa Egyptian view. So, Egyptian view, tandaan nyo lang dito si Ba, Ka, tsaka yung body. And dito sa Egyptian is mummification. Pag sinabi natin kasi na mummification, embalming techniques, they preserve the body for the afterlife, no? Kumbaga dito kasi sa sa Ba, ito yung tinatawag na soul, no? Tandaan niyo na lang tong tatlo. Yung body ay merong Ba at merong Ka. Si body tinatawag siyang mummification or kumbaga pinipreserve yung body na yon. Kapag namatay daw si ang isang tao, merong lalabas na Ba or yung kumbaga soul na tinatawag na lumilipat sa kumbaga ibang mundo, no? And si Ka naman ay para siyang ilaw kay Ba afterlife. Halimbawa, kapag namatay daw kasi ang isang tao, mapupunta siya sa ibang lugar. No, sa ibang lugar kailangan niya ng sa ibang lugar na kailangan ni soul ng ilaw. Siya si Ka. Yung ilaw na 'yon ang tawag sa kanya ay Ka. And yung body, kaya siya piniprevent or kaya siya pinipreserve pala, sorry. Kaya siya pinipreserve dahil yung body na yun nagsisilbing charge or kumbaga energy ni Ka, no? Kapag kasi si body ay nasira, of course, yung soul mawawala ng ilaw or mawawala si Ka. Si Ka kasi bumabalik doon sa body para mag-recharge or sabihin natin na para kumbaga bigyan ng energy or ng gabay si Ba sa afterlife. Meaning to say, kapag nasira yung katawan ng isang tao, ang Ba or yung soul ay magiging ligaw. Kasi hindi na nakakapag-recharge si Ka na kung saan ginagamit ni soul para sa kanyang paghahanap, no, or paglalakbay sa kabilang mundo, no? Gets ga? So kung hindi nyo gets, bahala kayo. Gets niyo. Okay, hindi ganito yan ha. Ang katawan ay merong Ba. Si Ba represent soul. Si Ka represent light, no? Si Ba kailangan niya ng ilaw sa kabilang buhay para hindi siya maligaw. And kaya pinipreserve si body para pag nagkataon na bumalik si Ka dun sa katawan para mag-recharge, no? Sabihin natin na para mag-recharge ay may makakabalik siya sa kaluluwa para magabayan ulit yung kaluluwa na yun sa kabilang buhay. Kapag nasira kasi yung katawan natin or yung sa Egyptian view, kapag nasira ito, ibig sabihin nito ay maliligaw yung kaluluwa, no? Kaya binabalot pa nila ito sa tela, no? Hindi yun sa tissue ha. Tela yon. Okay. So tandaan nyo pag sinabi natin na Egyptian ha, kumbaga lumilipat yung kaluluwa sa ibang lugar and binubuhay nito
yung double spirit or spirit double, yung tinatawag natin na ka, no? Tandaan niyo dito sa Egyptian view, yung the soul flew from the body. And kapag namatay yung katawan, binubuhay nito yung double spirit who traveled to the other world, no? Reawaken the ka or yung spirit double. Egyptian, isa lang naman to eh. Sa Egyptian lang naman, sa mga Egypt lang naman merong ba at ka, no? Reawaken. Pag sinabi natin na reawaken the ka, ito yung spirit double. Tandaan nyo na lang yung spirit double sa Egyptian siya. Spirit double Egyptian. Okay? Okay. And of course, dito sa mga Egypt, meron silang tinatawag na na Shawabti o yung Ushabti figures. Ito yung mga small servant statues nila because Egyptians believe that kahit sa kamatayan nila, kailangan nila ng tagapagsilbi, no? And pharaohs believe that they would join the gods needed all their earthly possessions, no? So naniniwala kasi ng mga pharaohs na kapag namatay daw sila, they would join the gods. Magiging kabilang din sila sa mga hari, sa mga Diyos. That's the reason why they brought all their earthly possessions like golds, slaves, treasures sa kanilang mga tombs or sa kanilang mga kabaong, no? So pyramid serve as a grand tombs housing these items. So observing naturally preserved corpse in desert sands led to the belief that preservation was essential for eternal life. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sa mga Egypt or Egyptian na ang pagpe-preserve daw ng mga katawan ay mahalaga. Kasi ito daw yung nagsisilbing kumbaga gabay nila pagdating sa kabilang buhay. Okay? Next one, Chinese view. Chinese view deeply tied to filial piety and ancestor worship. So, in traditional Chinese belief, kumbaga sinasabi natin dito na, respecting your parents and ancestor. Ang tawag doon ay filial piety. No? Pagrespeto mo sa yung mga magulang at sa yung mga ninuno ay napaka-importante. And it also says here that is not an end of a person's life. Kumbaga, transition lang to patungo sa ibang dimension, no? And yun, after death, meron silang ginagawang ritual. If proper rituals were performed, the person become an ancestor. Especially virtuous or meritorious individuals could ascend to become a god. And if rituals were neglected or done incorrectly, the soul become a hungry ghost or restless spirit, no? Kapag sinasabi dito na sa last part ay kapag ang ritual daw na ginawa ay hindi tama, hindi maayos, no? Hindi maganda, there's a possibility na ang soul daw na pinagdadasal nila ay maging ligaw na kaluluwa or yung maging kumbaga mapanakit na kaluluwa, yung masamang kaluluwa, no? Ayan. So next one, heavens and hell. So heavens and hell, the deceased must pass through 10 courts of hell for judgment and punishment based on their earthly deeds. Meaning to say, sa ilang paniniwala, pagkatapos mamatay, ang mga kaluluwa ay kailangang dumaan sa 10 courts of hell. No? Dito sa courts of hell, dito kayo hahatulan o paparusahan ayon sa ginawa ninyo nung kayo ay nabubuhay pa. No? Kapag natapos na ang judgment, there's a possibility na maging ancestor kayo or kumbaga maging ipanganak ulit kayo, no? Become an ancestor or to be reborn, no? The last one is yung tawag dito, funerary rituals and prayers were believed to lessen punishment and reduce time spent in the hell. So kasi dito ginagawa ang funerary rituals at saka yung dasal para palitin yung parusa, no? Kung mapapansin ninyo, nagkakaroon tayo ng padasal sa mga namatay na. Para daw, paniniwala kasi ito na kapag pinagdarasal natin sila, ito yung pagdarasal natin sa mga lumikha sa kanila at kumuha ng buhay sa kanila na patawarin sila sa kanilang mga kasalanan, or kung hindi naman sila mapapatawad ay mapapaikli yung kanilang time sa sa impyerno. Ayan. So, lesson 3 naman, religious views on death. Okay?
Okay. Dito na nga. Yan. So, pasok tayo dito sa Islamic view. Sa Islam daw, kapag ang kamatayan daw ay paglipat ng afterlife or paglipat lang sa kabilang buhay. Death marks the transition to the afterlife. And life and death are both acts of Allah. Excuse me. So, in Islam or Islamic view, they have this God called Allah. And life and death are both will ni Allah, no? Ang kamatayan at ang buhay ay bahagi ng kaloob ng kanilang Diyos na tinatawag na si Allah, no? Na meron din silang tinatawag na Ra, na kung saan ito yung soul na kapag namatay ang tao, humihiwalay ito sa katawan. Okay? And then sinasabi dito na right choose and reward with eternal paradise will while the weak face punishment. So dito naman nagkakaroon naman na sila ng reward and punishment, no? Nakadepende kung paano ka namuhay noon. Kapag ikaw ay masama, of course, harapin mo yung mga parusa. And if you did something good or naging mabuti kang tao nung ikaw ay nabubuhay pa, of course, you will meet the eternal paradise. Okay? Kaya para sa mga Islamic view, mahalaga yung moral na na katapatan nung ikaw ay nabubuhay pa. Of course, bilang bahagi ito ng kumbaga paghahatol sa iyo kapag dumating na yung day of judgment, no? Mamuhay ka na maayos ngayon, sabi ng mga Islam. Mamuhay ka na maayos ngayon kasi pag dumating yung araw ng paghuhukom or yung day of judgment, no, hindi ka magsisisi pagdating ng araw. Kasi nga meron silang tinatawag na punishment and reward. Again, yung punishment and reward sa Islam, kapag gumawa ka na mabuti, you will meet the entire paradise. And of course, kapag gumawa ka na masama, you will face the punishment. Okay? So, let's move forward sa ating Hindu view about death. So, death is not an end, but part of the cycle of rebirth, no? Na samsara. Dito na lang sa sa Hindu view or sa mga Hinduism, tandaan nyo na lang tong si samsara, karma, at saka yung kumbaga cremation, no? Samsara is a part of kumbaga cycle of rebirth. That is not an end, but a part of cycle of rebirth. Ang tawag sa kanya ay samsara. And meron din silang tinatawag na karma, determines one's next existence. Good deeds lead to better rebirths. Dito naman sa samsara, nagkakaroon sila nga ng kumbaga reincarnation, wherein kapag ang karma mo ay maganda, mamubuhay ka sa kabilang buhay mo or kumbaga sa magiging panibagong buhay mo, magiging maganda ito. Kapag ikaw naman ay naging masama, of course, hindi magiging maganda yung pamumuhay mo kapag ikaw ay nabuhay ulit, no? And then cremation. So sa Hindu, they have this cremation. Cremation is practice release the soul from the body. No, ginagawa nilang cremation para palayain daw ang kaluluwa mula sa katawan. So sa Hinduism, tandaan niyo lang si samsara, karma, and cremation. Okay? Buddhist naman. So let's Buddhist or Buddhism. So death is a natural part of a life cycle and the step towards rebirth. So nagkakaroon din sila dito ng rebirth, no? Cycle, life cycle daw. So dito naman sa sa Hinduism. Okay, so sorry. Sa Hinduism, sa Buddhism, sorry. Death is a natural part of life cycle. And nagkakaroon sila ng reincarnation dito. Nagkakaroon ka ng reincarnation or patuloy kang mabubuhay hanggat hindi ka natututo. Patuloy mong mararanasan ang pagdurusa hanggat hindi ka natututo. Pero kapag natuto ka na, okay, kapag natuto ka na sa iyong mga pagkakamali ay mamimit mo si Nirvana. Si Nirvana ay freedom from suffering. Ibig sabihin nun, tapos ka na sa kumbaga reincarnation, no? Mamimit mo na si Nirvana. Again, kapag natuto ka na sa mga kasalanan mo, mamimit mo si Nirvana. Si Nirvana, ang tawag sa kanya ay freedom from suffering.
Okay? Again, kapag sinabi kong nirvana, freedom from suffering. Ikaw nga, nirvana, freedom from suffering. Very good. Kahit di kita naririnig, di ka naimik. Umimik ka ha, para matandaan mo to. Pag nag-exam ka, matandaan mo to. Nirvana, Buddhism. Okay, Buddhist. No? Buddhist, natural part of life cycle. Si life cycle, meron siyang nirvana na tinatawag. So, saan siya? So, anong view siya? Sa Buddhist. Or pag Buddhist, pwede rin Buddhism. Kasi isa lang naman sila. Buddhist, ito yung mga, kumbaga, religion. Buddhism, ito yung mga tao. Gets? Okay, gets mo na? Okay. Next one. So, tandaan ha, sa Buddhism, tandaan nyo lang sa death is a natural part of life cycle. Natural part of life cycle ang death sa Buddhist or Buddhism. Nirvana, Buddhism, Buddhist. Pag sinabi ng nirvana, freedom from suffering. Okay? Okay, sige. Pasok naman tayo dito sa Jewish view. Sa Jewish view, death is seen as a natural event. Part of God's creation, no? Meron din sila tinatawag dito na neshama, o yung kapag namatay daw ang isang tao, yung soul niya ay babalik sa sa Diyos o sa lumikha, no? And sa Jewish kasi, mas mahalaga yung kumbaga mabuting pamumuhay nila kaysa sa iniisip nila afterlife. And they have this tradition tulad ng sitting Shiva, no? Ito yung paggalang sa mga namatay or suportahan yung mga pamilya. And to make it short, in Jewish, kumbaga death is natural. In Jewish, kapag namatay ka, ang kaluluwa mo or yung soul mo, yung tinatawag natin na neshama, ay bumabalik sa Diyos, no? So para sa Jewish, mabuting mabuhay ka ng maayos ngayon at yun ang pinakamahalaga, no? And sa Jewish then they have this sitting Shiva, na kung saan ibig sabihin nun ay respecting, kumbaga respect yung mga namatay na and suportahan yung mga pamilya, no? Okay? So sa Jewish naman, tandaan mo si neshama. No, pag sinabi natin na sa Jewish, ang tawag dito, ang neshama daw or yung soul ay bumabalik sa kumbaga kanilang Diyos. Okay? Christian view naman tayo. Sa Christian view, sa madaling salita, believers who live by faith in Christ. That is, kumbaga, kaya doon pumasok ang kamatayan or death sa mga Christian because of our sin or yung mga kasalanan. But Jesus Christ, resurrection conquered death. Sa madaling salita, ang mga Christian view daw, kaya sila nagkaroon ng kamatayan because of our sin, sa mga kasalanan. But then, kumbaga, inako na to ni Jesus Christ, or ito yung sinasabi na namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, no? Kapag sinabing na Christian view, death entered the world through sin, no? And believers, pag sinabi natin na believers, at ito yung mga ang tawag sa kanila, ito yung mga tawag sa mga Christian, no? They live by faith in Christ, no? Kumbaga, sinasabi kasi dito na ang mga nananampalataya daw or naniniwala kay Kristo ay binibigyan ng pangako na magkakaroon ng buhay na walang hanggan, no? Pagkatapos nilang mamatay, of course, nagkakaroon din sila ng judgment dito. And dito, sa Christian, meron tayong tinatawag na heaven and hell. Kapag gumawa ka na mabuti, mapupunta ka sa heaven. Kapag gumawa ka ng masama, mapupunta ka sa imperno. Sa imperno, no? Impierno or hell na tinatawag, no? Okay. So, resurrection of the body will occur at the end of time. That is viewed as a passage to eternal union of God. Kaya namamatay daw ang mga tao, yung kamatayan daw ay nagiging daan patungo dun sa eternal union sa Diyos. Pagsama sa lumikha sa atin. Okay, Filipino views naman or view kapag dating sa sa kamatayan. So,
Madali lang naman natin matandaan. So, dito sa sa Filipino, alam naman natin lahat na ah, kumbaga blend siya ng indigenous belief and Christian view. No, kapag sinabi na indigenous belief, we have this kumbaga superstitions or mga paniniwala. And Christian naman, of course, kumbaga sumusunod pa rin tayo sa kung ano yung nakalagay sa ating Bible. So nakakatawa lang na na isipin, no? So dahil dito sinasabi na kahit sa Christian dahil sa kahit sa mga pagkamatay pala or yung soul kasi natin na tinitingnan dito na soul is believed to remain near the family after death, no? Kasi sa sobrang pagiging family oriented natin kahit mamatay na tayong lahat, sinasabi na ang mga kaluluwa natin ay nananatili sa ating mga pamilya, no? Binabantayan daw tayo nila. Kasama pa rin natin sila, no? Sobrang sobrang bubuti talaga ng sa mga Pilipino. Ayaw talagang umalis sa ating sa mga pamilya nila, no? Kahit sila ay kaluluwa na, no? Napaka-family oriented pa rin nila. Sinasamahan pa rin nila tayo. And they have this kumbaga kagaya ng sabi ko sa inyo, superstitions, no? Kumbaga mga paniniwala na protektahan o paano mapoprotektahan yung mga nabubuhay at paano mabibigyan ng honor yung mga namatay na. Okay? So yun lang naman. Okay. Hanggang doon lang. So magkaroon tayo ng short review. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Na short review. Kapag hindi niyo 'to pinanood, di wag niyo panoorin. So again, pag sinabi natin na the soul flow from the body, no? Ano yung pag sinabi natin na double spirit? Pag sinabi natin na double spirit at saka mummification, saan siya? Mummification, Egyptian. Egyptian, mummification. Mummification, Egyptian. No? Spirit, double spirit, tatandaan nyo to ha. Double spirit or yung spirit double sa Egypt siya. Sa mummification, sa Egypt pa rin siya. Gets? Okay. Pag sinabi naman natin na na psyche existed as a phantom image. Pag sinabi natin na phantom image, visible but untouchable. Nakikita natin siya pero hindi natin siya nahahawakan. Saan siya? Sa Ancient Greek. Okay? Ancient Greek. O, Nirvana. Ulit-ulit ako kanina kay Nirvana o Nana. Pag sinabi kay Nirvana, saan siya? Saan? Sa Buddhism. Exactly. Okay, sabihin mo nga sarili mo, Nirvana, Buddhism. Buddhism, Nirvana. Nirvana o Nana, Buddhism. Okay? Okay. So, pag sinabi naman natin na life and death are both acts of Allah's will. Pag sinabi natin na Allah's will, saan lang to, anong religion lang to nagkakaroon ng tawag na Allah? No? Sa Allah, ang tawag nila ay sa Islam. Okay? Yan. Next one. Soul is believed to remain near the family after death. So, sinasabi dito na ang mga kaluluwa daw ay hindi humihiwalay sa mga pamilya nila. Sino daw yung mga yon? Oh. Alam nyo na kasi kakadiscuss lang natin. Sila ay mga Filipino. Isa pa, additionally ha, tandaan niyo to. He coined the term tabula rasa or blank slate. Pag sinabi natin na kumbaga, nag-coin daw ng term na tabula rasa or blank slate, ibig sabihin nun siya ay si John Locke. John Locke, tabula rasa. Tabula rasa, John Locke. Ibig sabihin ng tabula rasa, blank slate. No? Walang laman. Okay? Yun lang. So, hanggang dito na magtatapos ang ating discussion. I hope na may makuha kayong kaalaman. And again, lahat ng pinagdi-discuss ko dito or yung binigay ko sa inyong pabaon, no? Yung mga nireview ko sa inyo, pabaon to ha. Pabaon ko sa inyong lahat. Na kung saan baonin ninyo para magamit ninyo sa mga exam ninyo, kayo ay mag-aral. Okay? Okay. So, hanggang dun lamang. Maraming salamat sa pakikinig. At kung kayo nakinig, mabuti kasi magkakaroon kayo ng ilang points dyan. Maraming points yan. Hanggang dun lamang and I thank you. God bless everyone and keep safe.